maduming politika pumasok kasi kung hindi papasok ang politika, kung sila lang 24 mga senador, gagalaw ng sarili nilang ayon sa kanilang konsyensya, ayon sa kanilang independyente, malayang pag-iisip. Hindi yung magkakaganyan dyan. Ang problema, naging partidista ang magkabilang grupo. Partisan politics has reared its ugly head. It has plunged the Senate in turmoil to the consternation of the public and to the prejudice of public welfare. Following the unexpected change of Senate leadership 3 weeks ago, owing to the reappearance of Senator Ronald Bato de la Rosa after 6 months of absence that triggered the unwanted chaos and panic inside the Senate building when gunfire erupted, another jolting Senate shakeup emerged that further vexed the citizenry over the confusion and chaos engulfing the Senate. The controversial reorganization was an offshoot of the minority and majority senators clashing over a contentious issue of amending the rules of the Senate. The rift precipitated a walkout of the minority senators and a retaliatory 2-day boycott by the majority, both of which actions were childish, unparliamentary, and a dereliction of duty, resulting in an impasse effectively halting legislative work. And attorney, accusing the dominant group of deliberately stopping the operation of the legislative machinery and taking advantage of the departure of Senator Bato and the shift of loyalty of Senator Francis Cheese Escudero, the minority camp, invoking the Avellino versus Cuenco GR number L2821 Supreme Court decision, claimed that its number of 12 senators constituted a quorum. Then they proceeded to hold a session and voted to declare all positions vacant, electing Senator Sherwin Gatchalian as a new Senate President pro tempore and acting Senate President, together with the new Secretary of the Senate and the Sergeant at Arms. In the process, they reorganized the composition of the various committees. Yan, okay na. Huminto ka na dyan. Ang sinasabi po natin, ang pamagat ng aking artikulo ngayong araw na ito sa The Manila Times ay destructive Senate gridlock. In other words, hindi nagbibigay ng kabutihan yung impasse o yung away nila dyan sa Senado. At kung titingnan ninyo, nagsimula ito nung dumating si Senador Bato. Dahil matagal siyang nawala, 6 na buwan. Nung dumating siya, nagkaroon ng pagbabago ang liderato ng Senado. At doon nga ako nagsimula yung sigalot. Kasi nung May 11, kung hindi tayo nagkakamali, May 11 ba yun? May 11 yung nagputukan. Nagputukan dyan sa Senado kasi yung USAA, kine-question yung presensya ng mga NBI doon sa kabilang panig ng GSIS building. Dahil sabi, nagbigay sila ng kanya-kanyang warning shots. Siyempre, hindi naman alam ng mga tao na doon, warning shots yung pinaputok. Kaya, lahat sila siyempre natakot, nagtakbuhan, nagkagulo. At yun nga nagsimula ng kagusutan dyan. At nung patapos ang gulong yun, ng madaling araw, umalis na si Senador Bato. At sinabi niya na ang kanyang pananatili ron ay nagbibigay lamang ng panganib sa mga tao ron, mga kasama niya sa Senado, kasi nga, ang gobyerno, ang administrasyon ay pinipilit na arestuin siya ng isang mandamiento de aresto na paulit-ulit na nating sinasabi na questionable. At ito nga ay nakabinbing sa mataas na hukuman upang matigil ang mga kalokohan ng mga opisyalis na ito. At nung nawala ko si Bato, naku, nagkaroon ng pagkakataon ngayon. Yung minoriya na magkaisa sila upang mag-walk out
dahil nagre-react sila doon sa isang motion ng isang senador na gustong amyendahan ang rules of the Senate kaugnay sa pagboboto. Yung motion na yon ayaw ng mga nasa minorya kasi sabi nila, ay ano bang panukala mong palitan ng mga regla, pabor lang yan kay Bato. Gusto mong pabutuhin ng online dahil hindi siya pupunta rito. O, madalit sabi, dahil nakita nilang talo sila sa bilang, nag-walk out na lang sila para mawala ng quorum. Hindi ba nilarawan natin na yun ay isang galaw ng bata. Mga batang hindi nag-iisip. Childish. Saka hindi yun na tamang hakbang ng isang senador o ng isang miyembro ng Kongreso. Unparliamentary, kumbaga. Sapagkat ang trabaho nyo nga dyan, kayo ay pagpalitan ng mga kuro-kuro kaugnay sa mga inihain na panukalang batas at pag-usapan ng kagalingan o kasamaan ng isang panukalang batas. Trabaho ninyo yan at karapatan na kayo'y naririyan. Kaya yung ginawa nyo, kung akong tatanungin nyo, misconduct yon, mali. Ito naman, ang nangyari, hindi ko rin maintindihan itong Senate President na Alan Cayetano. Sa halip na iparesto yung mga, kasi nung umalis yung grupo, siyempre kulang na. Wala na silang quorum. Dapat, pinaaresto niya isa, dalawa para magkaroon sila ng quorum para natuloy kayo. Hindi rin, nakakalimutan siguro. Sa dami ng librong binabasa niya, nakalimutan niya yung kanyang kapangyarihan. Pati na yung mga senador ng mga naririyan. Kasi pwede nila talagang ipa-aresto dahil nasa rules nila yun. Ngayon, sa inis nila siguro, yung mali, binalikan nila, hindi naman sila umaten. Ako naloko na. Alam po ninyo, ang isang pagkakamali ay hindi maiwawas sa pagkakamali. Kung mali yung ginawang pag-walkout, mali rin yung pag-boycott. At kahit na nung paliwanag nyo na hindi boycott yun. Kasi hindi nga kayo dumating Hindi wala rin quorum. Madalit sabi, stand still. Walang nagawang trabaho. Ngayon dapat ang gawin ninyo. Para nga kayong mga bata mawalang galang na. Ganun ang, hindi lang ako yun ang tingin. Lahat ng karamihan ng mga tao, ganyan ang tingin sa inyong lahat. Ngayon, nung hindi kayo pumasok, sabi ng minorya, yung grupo yung grupo nila Soto, na Lacson, sabi niya, hindi po pwede yan. 3 araw na tayo. O 2 araw pa muna na hindi nagtatrabaho. Kagalit ang tao sa atin. Kagalit ang tao, nag-walk out kayo Anyway, kailangan mag-session tayo para magtrabaho. Hindi nag-session sila. Ang nagkaroon naman ng balasahan. Kasi ang teorya nila, since wala si Bato at wala rin si Estrada, yung quorum, yan ang pinag-aawayan na yung quorum, na dapat ay 13. Kasi pag sinabi niyong quorum, sabi ng saligang batas, ang majority, ang ibig sabihin, mahigit sa kalahati. So kung 24, ang kalahati noon ay 12. Kung mahigit sa kalahati, di na, 13. Kaya 13 dapat ang pagbobotohan niya para magkaroon kayo ng quorum, panatili doon sa loob. Sabi naman nila, ewan ko sino nagpayo sa kanila. Hindi, wala yung dalawa Sundin natin ang kaso ng Abilino versus Cuenco. Sabi doon sa kaso yun, 12 rin ang natira. Pero napalitan nila. Napaupo nila yung kabilang panig. So, yan ang ginamit nila. Ito namang kabilang grupo ng Cayetano, siyempre, hindi naman siya pumayag.
Pero mukhang wala naman siya magawa sapagkat ang sinunod ay yung bago ngayong acting Senate President, si Win Gatchalian. Pero yung grupo ni Cayetano, dahil meron silang tinawag na Blue Ribbon Committee, tinuloy nila. Nagkaroon na naman ng prakaso doon. Pinigilan ng USAA, pinigilan ni John Vic, although tinatanggi niya. Nakapasok pa rin sila, nagkaroon sila ng committee hearing. At yung 18 na sundalo nga, ang mga resource persons. Ngayon, ang problema ganito, yung 18 resource person, sa kanilang mga payag, actually sinabi na nila, pero doon mismo sa Senado ngayon, sinabi nila, marami palang mga pangalan na di umano tumanggap ng maleta na nilalaman ay milyong-milyong piso. Kompleto rekado yung kanilang pagpapayag. Kung madalit sabi ni nagtaranta naman yung mga inalana, papalo sila ng mga kaso. Madalit sabi, yung pong nangyayari ngayon sa Senado, dahil sa politika, kaya sinabi ko, partisan politics has reared its ugly head. Yung maduming politika pumasok kasi kung hindi papasok ang politika, kung sila lang 24 mga senador, gagalaw ng sarili nilang ayon sa kanilang konsyensya, ayon sa kanilang independyente, malayang pag-iisip. Hindi yung magkakaganyan dyan. Ang problema, naging partidista ang magkabilang grupo. Kaya hindi sila magkasundo. Kaya sabi ko nga, the only way to resolve that, pumunta sa Korte Suprema. Kasi kung hindi, ganyan, para kayong mga trumpo, para kayong mga manok na walang ulo, headless chicken na nangingisay, di malaman ko nang gagawin. Tapos nagtataka pa kayo na ang tingin sa inyo ng taong bayan ay hindi maganda. Kaya nga, di ba, yung aking panukalang abolish ng Congress na nagkakaroon ng traction. Dami nang may gusto niya. Kasi nga, disappointed sa inyo eh. Iilan na lamang sa inyo ang mga matitino sa Senado. Una ko yung mga asta, marami dyan mamaya. Tatalakayin natin yung isang mayabang na senador dyan. Kung ano ba, akala mo, napakagaling. English pa. Mali-mali naman. Anyway, puntahan natin mamaya.